Guys, yun, good morning. So, dumating na yung mga parts na hinihintay natin. So, makapag-start na tayo ulit magawa. So, meron tayo dito isang EMG brand na MK18 Airsoft Rifle. Yun guys, tignan nyo, napakaganda oh. So, pinaka-problema nito is bumaba ang FPS. So, yun, gagawin natin siya ngayon. Magpapalit tayo sa kanya ng half up rubber tsaka inner barrel kasi ang barrel nito is kinostomize nila, ginawa nilang R-half yung sa pinaka half up rubber. Yun naging dahilan kung bakit bumaba yung FPS. So mamaya explain ko sa inyo yung kaibahan. So yun, disassemble na muna natin siya. Chinek ko ang FPS niya. Ang FPS niya is nasa 410 to 415 FPS lang. So titignan natin, ibabalik natin siya doon sa 450 or mas mataas pa. So yun, start na tayo. At papakita ko sa inyo yung ginawa dito. Actually, yung R-half or flat half, napakatagal na niyan eh. Pero meron pa rin palang gumagawa ngayon, hindi gumagamit. Oh, sayang, naka-friction pro. Naku, sayang. Sayang oh. Wala na to, hindi na ito magagamit. Kasi once na nag-flat half tayo or R-half, binabaliktad kasi to, tinatanggal yung pinaka ano niya rito sa loob. Yung dumidiin sa bibis, yung parang pinaka tensioner niya. Ganda pa naman ito. Ayan oh. Ayan nyo guys, napudpud na. Then, ito yung ginagawa sa kanya. Yan, yung mabuti. So, silicone yata ang ginamit dito. So, silicone na flat half or R-half. So, yun guys, ito yung ayusin natin. Sayang ito. Gagamit tayo sa kanya ng maple leaf inner barrel, tsaka maple leaf half of rubber. Kasi guys, itong brand na to, ng barrel, tsaka rubber, is napakaganda talaga. Lalong-lalo na kung naghahanap ka ng airsoft upgrade na for long range tsaka sa mas magandang accuracy na rin. So ito, marirecommend ko talaga ito. Palitan na natin. Baliktad. So, yun guys, napakasimple lang naman magpalit ng mga ganitong parts. Kaso, titignan natin mabuti kung tama yung paglagay natin. Kasi minsan, sala, pangit yung nagiging outcome. Yun guys, ganun kasimple lang yung gagawin natin. So wala tayong binago sa internals niya, pati sa spring. Titingnan natin kung mababalik natin yung dating FPS niya. Yun, ganun kabilis lang. Carrying 457. Ulit. 457.9. So, para siya mag 450, adjust natin. 454. Hindi pa. Diba? Sabi ko sa'yo eh.
414 FPS. Napababa natin siya. So, adjust mo ulit yung hop up para maibalik natin siya sa mas mataas na FPS. Ito sa'yo ha. Pasok na pasok yan. 459. Guys, good morning yun. Update na tayo dito sa EMG Air Supply po na ginagawa natin. So, ang FPS niya ngayon is nasa 459 FPS. So, yun, sumobra pa tayo sa 450 pero pwede na naman to. Bababa pa naman yan. So, yun lang guys. Yung ginawa natin sa kanya is nagpalit tayo ng maple leaf na inner barrel tsaka half of rubber para sa mas magandang range at accuracy. Pinalitan natin is yung stock barrel niya na may modification to R-hop or flat hop. Yan, hindi niya mabuti. So, ang ginamit dito is siguro type ng silicone hose. Yan, so ito yung naging problema kung bakit bumaba yung FPS niya. Meron kasing rubber na mas magandang ginagamit sa paggawa ng ganito. Actually, nagawa rin tayo nito noon. Pero start nung na-try natin si maple leaf na half of rubber at inner barrel, doon ko nakita na mas malayo yung range at mas magandang accuracy yung binibigay niya kumpara sa R-hop. Kaya yun lang guys, sa mga gusto modify ng ganito, yung R-hop, okay lang naman yan, wala namang problema. Pero para sa akin, mas the best talaga pag magpapalit kayo ng inner barrel tsaka ng maple leaf na half of rubber. So yun lang guys, ulit maraming salamat sir sa owner nito. Yun, ready na yung unit mo. So next na natin yung isang Lancer Tactical na DMR na kasama rin ito. Ang problema is nag-low FPS din kasi gumamit din ng R-hop. So ulitin ko lang guys walang masamang gumamit ng R-hop. Okay yan, try nyo rin para makita nyo yung kaibahan. Yun nga lang, talagang may downside si R-hop. Pero sa accuracy wala akong masabi. Maganda rin talaga yung accuracy niya. So yun lang po ulit, maraming salamat.